Nang nasa harapan na si Xiao Yifeng sa tatlo ay masaya naman siyang nagpakilala sa kanila. Siya raw ay si Disciple Xiao Yifeng, at kanya din binabati ang kanyang madam at ang kanyang master maging ang kanyang senior sister. Ang sekta ng Wentian ay mayroong tatlong klaseng disciple. Ito ay ang trabahador na disciple, karaniwang disciple, at direct disciple. Ang mga trabahador na disciple ay halos walang pagkakataon sa orthodox na pagtuturo. At kinakailangan nilang magtrabaho ng walang tigil para sa pagkakataon na sila ay maging normal na disciple. Sa normal na disciple kahit hindi nila makakamit ang pinakamataas na teknik, maaari pa rin silang umangat kung magtutuon lang sila sa kanilang pag-cultivate at pagsasanay. Ang direct disciple ay napakabihira, at sila ay mayroong access sa pinakamagandang resources ng sekta. Sila ay mayroong layunin para maging pangunahing haligi ng sekta sa hinaharap. Nang nakapagbihis na ng kanyang damit si Xiao Yifeng ay masyado siyang namangha na hindi makapaniwala. Dahil ngayon daw isa na siyang direct disciple ng Wuya Palace, at mayroon din siyang sariling courtyard. Ano raw ba kaya ang naging reaksyon ng kanyang asawa noong nalaman niya na siya ay biglang naging direct disciple, kahit na mayroon na siyang pinakamahusay na mga teknik na makukuha, ang kanya pa rin pag-angat ng kanyang cultivation ay mabagal pa rin, kinakailangan raw niyang mag-isip ng ibang paraan upang siya ay mabilis na lumakas. Sa kabila ng pag-iisip ni Xiao Feng ay mayroon naman malakas na kumakatok sa pintuan ng kanyang courtyard, at nagtataka na lang si Xiao Yifeng na napapatanong sa kanyang sarili kung sino raw ba ang tao na pumunta dito sa ganitong oras, at agad na nga siyang tumayo upang kanyang buksan ang pintuan ng kanyang silid. Nang pagbukas niya sa kanyang pintuan ay sumambulat kaagad sa kanyang harapan itong malaking puting leon na umatungal ng napakalakas. Pero kahit na ganoon ay hindi naman siya nakaramdam ng takot bagkus kanyang tinanong ang kanyang senior na kung mayroon raw ba itong kinakailangan sa kanya. Agad naman lumitaw sa kanyang harapan galing sa itaas si Su Maoqing, na kanyang tinanong si Xiao Yifeng na kung bakit kahit kakaunti hindi siya nakaramdam ng takot. Ang lahat daw ng mga disciples na makakakita nitong kanyang alaga na si YT ay natatakot, kapag unang beses pa nila itong nakikita. Agad lang naman na sinirado ni Xiao Yifeng ang kanyang pintuan na kanyang sinabihan si Su Maoqing na kanya raw siyang naiintindihan, pakiusap maghintay lang raw muna ang kanyang senior ng saglit, ngunit nagulantang si Xiao Yifeng dahil pagkatingin niya sa loob ng kanyang silid ay nakapasok pala itong puting leon nang hindi man lang niya namamalayan. Sambit pa ni Xiao Yifeng sa kanyang senior sister Su Maoqing na mukhang hindi raw maganda ang kanyang sitwasyon ngayon, ngunit sa labas naman ay iniisip ni Su Maoqing kung ano ang kanyang dapat na sabihin sa ating bida. At nang lumabas na si Xiao Yifeng sa kanyang silid ay nahihiya naman na tumugon sa kanya si Su Maoqing na sandali lang raw muna dahil mayroon muna silang mahalagang bagay na dapat na gawin. Makalipas ang ilang sandali makikita silang dalawa na nakaupo sa harapan ng kanilang senior. Sinabi pa nitong senior kay Su Maoqing na bakit raw niya dinala dito si junior brother Xiao Yifeng, hindi pa raw niya kayang sumabay sa level ng kanyang inaaral na cultivation. Ang lalaki pala na senior na nagsasalita ay si Xiang Changge. At nagsaad sa kanya si Su Maoqing habang kanyang tinitingnan si Xiao Yifeng na ayos lang raw yun basta turuan lang niya silang dalawa, at bilang senior siya na ang bahala kay Xiao Yifeng kapag hindi niya alam, na pinasangayunan naman ni Xiao Yifeng ang mga sinabi ni Su Maoqing, na sabay silang dalawa na turuan ang kanilang senior brother. Masyado namang natuwa si Su Maoqing dahil iniisip daw ng lahat dito sa palas na siya ay isang bata at kanilang pinipilit na turuan, ngayon mayroon ng mas mahina sa kanya na maaari niyang turuan. Patawarin daw siya ng kanyang junior dahil kinakailangan niya na mabigyan ng disiplina at siya mismo ang magbibigay sa kanya ng disiplina na iyon. At nagsalita na nga sa kanila si Xiang Changge na ang kanila raw talakayin ngayon ay ang mga simpleng bagay. Kahit mahina raw ang katawan ng kanyang junior Xiao Yifeng ay dapat pa din niyang paniwalaan na ang sipag at tiyaga ay ang makakapantay sa mayroong mga talento. At sisimulan raw nila sa paghahati ng mga realm sa cultivation. Ang realm ng mga nag-cultivate ay nahahati sa siyam na pangunahing realm. Ito ay ang Refining Chi, Foundation Building, Golden Core, Nascent Soul Transcendent, Body Combining, Hollow Spirit, Mahayana at Crossing Tribulation. Ang lahat raw na kanyang nabanggit ngayon ay kanyang natutunan noong nakaraan. Dahil kanya na itong natutunan ay maaari na siyang makapag-relax. Habang abala pa sa pagtalakay si Xiang Changge, itong si Su Maoqing naman ay inaantok sa walang tigil na pagsasalita ng kanyang senior brother, at kanya na lang nasabi na iidlip lang muna siya ng sandali, dahil sa tingin naman niya na ang kanyang junior brother ay aabutin pa ng matagal na panahon bago siya matuto. Makalipas ang ilang sandali ay nagising na nga sa pagkakatulog itong si Su Maoqing at ito ay gulat na kanyang tinanong ang kanyang senior brother na kung saan na daw ngayon ang kanyang junior brother,
Sinabi pa sa kanya ni Siang Changge na ngayon siya na naman daw ang magpakita ng kanyang mga natutunan, kinakailangan raw na ipakita niya sa kanya ang sword technique na kanyang itinuro kahapon. Nagtataka lang naman na tumugon sa kanya si Su Maoqing na akala raw niya na magre-review sila ng mga naunang topic kasama ang kanyang junior brother, wala naman tugon sa kanya si Siang Changge at kanya lang itinuro kung nasaan na ngayon si Xiao Yifeng. Nang pagtingin ni Su Maoqing kung nasaan si Xiao Yifeng ay laking gulat niya sa kanyang nasaksihan dahil nakita niya ang ating bida na kanyang tinatanghal ang tinalakay kanina ni Siang Changge na sword technique, at tinanong ni Su Maoqing si Siang Changge na kung gaano raw ba siya katagal natulog. Sagot naman sa kanya ni Siang Changge na natapos na raw niyang itinalakay kanina ang kanilang dating paksa at natapos na din ni Xiao Yifeng na pag-aralan ang kanyang itinalakay kanina. At napanganga na lang si Su Maoqing na hindi maalis ang kanyang tingin sa ating bida nang sinabi sa kanya ni Siang Changge na 1 oras lang daw pala ang nakalipas noong siya ay nakatulog. Kahit mahina ang kwalifikasyon ng kanilang junior Xiao Yifeng ay hindi niya inaasahan na masyado pala siyang matalino. Kapag itinuro niya sa kanya ang isang bagay ay halos matandaan niya agad sa isang tingin lang. Sa ipinaliwanag ni Siang Changge ay mas lalong nabigla si Su Maoqing dahil paano raw ito nangyari sa mundong ito. Sa 1 oras lang ay kanya nang natutunan ang sword technique, hindi ba kaya siya ay isang study bug, o baka siya lang talaga ang tanga dito, at baka itong si Xiao Yifeng ay magiging katulad ng kanyang mga senior na magpapahirap sa kanya dito. Nang natapos ng magtanghal si Xiao Yifeng sa technique na itinuro sa kanya ni Siang Changge ay agad naman siyang lumapit sa kanila na kanyang tinanong si Su Maoqing na kung ano raw ba ang nangyari sa kanya. Agad lang naman na tumayo si Su Maoqing na kanyang sinigawan si Xiao Yifeng na magmadali na raw ito dahil pupunta sila sa kanilang pangalawang senior brother at doon mag-aral patungkol sa talisman at formation. Sa biglaan na pasya ni Su Maoqing ay nagtataka si Xiao Yifeng kung ano raw bang nangyari sa kanyang senior sister, wala na nga na sinayang na oras itong si Su Maoqing dahil kanyang pinapadali na umalis ang kanyang alaga na si Whitey upang tumungo na doon sa kanilang isa pang senior brother, samantalang itong ating bida naman ay hingal na kanyang sinabihan ang kanyang senior sister na hintayin raw niya siya. Nang nakaalis na ang dalawa ay nakaramdam ng tuwa itong si Siang Changge dahil ang kanya raw junior sister ay nakaramdam na ngayon ng krisis, hindi na raw ito masama. At nang dumating na sila sa kanilang isa pang senior brother na bihasa sa talisman at formation ay dito kanyang pinaliwanag sa kanila na ang talisman at formation ay magkatulad lang sa pinagmulan. Ito ay parehong ginagamit ang espiritual na enerhiya para sa mga epekto na hindi karaniwan. At ngayon raw ay magsisimula siya sa pinaka-basic na 8 trigrams formation, sinabi pa niya sa dalawa na ang tinatawag na Chengguo ay tumutukoy sa ikot ng daan ng langit, at ang mga marangal na tao ay dapat sumunod sa landas ng langit. Habang nagsasalita pa ang kanilang senior ay makikita naman itong si Su Maoqing na kanyang pinaghahampas ang kanyang mukha dahil sa oras raw na ito hindi siya matutulog bilang senior sister, at nagsaad itong kanilang senior brother kay Su Maoqing, na kanya raw napansin sa kanya ngayon na tila siya ay masyadong masipag, ngunit itong kanilang junior brother Xiao Feng ay tila maraming mga katanungan. Mayabang naman na tumugon si Su Maoqing sa kanyang senior brother na malamang normal lang naman daw na hindi alam ng kanyang junior brother ang ganito kalalim na mga kaalaman na kanilang tatalakayin ngayon. Sa mga binanggit na mga salita ni Su Maoqing ay agad na tumayo ang ating bida. At sa kanyang pagtayo ay tinanong siya ni Su Maoqing na kung mayroon raw ba itong mga katanungan. At nagsalita na nga ang ating bida sa kanyang senior brother na sa totoo lang raw mayroon raw siyang iilan na pagdududa na dapat nilang talakayin ngayon. Sa sinabi ng ating bida ay tinanong siya ng kanyang senior brother na kung ano raw ba ang kanyang tinutukoy na kanilang tatalakayin, pakiusap magsimula siya na ipaliwanag kung ano ang kanyang gustong talakayin. Ayon pa sa kanya ng ating bida na akala raw niya sa kanyang binanggit na mga salita kanina na ang Chengguo ay isang hexagram na puro yang, na sumisimbolo sa paglampas ng langit, pero ang kanyang pananaw dito ay nangangahulugan lang ito na bumagsak ka sa sarili mong pride. Nang matapos ng magpaliwanag ang ating bida ay maririnig sa buong gusali ang malakas na tawa ng kanilang senior brother, at agad niyang hinawakan ng balikat ng ating bida na labis na natuwa dahil hindi raw niya talaga inaasahan na mayroon din ganito kahusay na pananaw sa formation ng kanyang junior brother. Tama raw ang kanyang mga paliwanag pero medyo maaga pa ang ganito na usapin para sa kanya. Halos naging bato na lang sa kanyang kinatatayuan nitong si Su Maoqing dahil sinaad sa kanya ng kanyang senior brother na kung sa hinaharap daw ay mayroon siyang mga katanungan na dapat niyang malaman ay maaari lang niyang tanungin ang kanyang junior brother. At nang papaalis na ang dalawa ay nagtanong si Su Maoqing sa ating bida na kung paano raw ba niya naintindihan ang mga paliwanag kanina ng matanda,
Sagot naman sa kanya ng ating bida na ang totoo lang naman doon kanina ay hindi talaga niya naiintindihan ang ibang mga bahagi, kaya naglakas siya ng loob na magtanong. Sa isip-isip naman nitong ating bida na hindi raw tataas ang kanyang antas kung hindi niya alam ang mga basic na yon. Ang totoo ay wala siyang kagamitan kaya kinakailangan niyang mabilis na makapag-advance upang kanyang matutunan ang mga bagay na kanyang kinakailangan. At napamura na lang sa kanyang sarili itong si Su Maoking dahil napaka-overshadow raw niya talaga sa ating bida, siya raw ay kumikilos na parang alam niya talaga ang lahat, pero ang totoo naman wala talaga siyang alam, mukhang wala na talaga siyang ibang choice ngayon kung hindi tumungo sa isa pa nilang junior brother para sa kanilang klase. Habang silang dalawa ay naglalakad sa labas ng courtyard ay ipinaliwanag ni Su Maoking sa ating bida na ang lugar daw na kanilang pinuntahan ngayon ay ang lugar ng kanilang ika-4 na senior sister. Siya ang in charge sa practical combat, nagulat naman si Xiao Yifeng sa ipinaliwanag ni Su Maoking dahil totoo raw ba na ang kanilang 4th senior sister ang in charge sa practical combat, sagot naman sa kanya ni Su Maoking na tama raw ang kanyang nabanggit, pero huwag itong mag-alala dahil ang kanilang ika-4 na senior sister ay masyadong mabait, mahal niya ang pagbabasa ng libro, talagang mabait siya na tao. Sa isip-isip naman nitong si Su Maoking na sa huli mababalik na daw niya ang kanyang dangal, hindi tungkol sa pag-unawa kundi tungkol sa practical cultivation. At nang dumating na sila kung saan ang kanilang 4th senior sister ay agad naman niyang tinanggihan ang kahilingan ni Su Maoking dahil busy daw siya ngayon. Sa susunod na lang na araw, ang babae pala na ito ay ang 4th disciple ng Wuye Palace, siya ay si Ju Yushan. Pero kahit na ganoon ay ipinaliwanag ni Su Maoking sa kanyang 4th senior sister na ang problema daw nitong kanyang junior brother ay madalas mayroon siyang sariling mundo. Samantalang nagsalita naman ang ating bida sa kanilang 4th senior sister na wala naman daw siyang balak na istorbohin ang kanyang senior sister, pero sa kanyang isip-isip na hindi raw siya maaring lokohin ang kanyang senior sister Su Maoking dahil ngayon isa pa lang siyang normal na tao na hindi pa umabot sa unang yugto ng Chi Refine ng Chi stage. Gusto raw ba niya na makipaglaban siya sa kanilang 4th senior sister na umabot na ang antas sa Nascent Soul stage, nagpapatawa raw ba siya sa kanya? Sabay tumalikod na nga ang ating bida upang makaalis na sa lugar, at sa kanyang pag-alis ay pinigilan naman siya ni Su Maoking dahil huwag raw muna itong umalis. Pero sa hindi inaasahan ay natisod ang paa ni Su Maoking sa kanyang pagtakbo, at ito ay nagdulot upang kanyang matulak ng malakas ang ating bida, sa kaganapan ay nahulog ang mga maraming libro at ito ay sapat na upang lumikha ito ng malakas na ingay. Makikita silang dalawa na sabay na bumagsak sa sahig at nagtanong si Su Maoking sa ating bida na kung ayos lang raw ba ito, tumugon naman sa kanya ang ating bida na halatang hindi ito maayos na maayos lang raw siya. Ngunit mas lalo pang pinatungan ni Su Maoking ang ating bida dahilan upang halos mahimatay na si Xiao Yifeng sa bigat nitong kanyang senior sister, pero sa kasamaan na palad ay nakaramdam ng matinding takot itong si Su Maoking dahil ang kanilang ika-4 na senior sister ay naglakad papalapit sa kanila na nanlilisik ang kanyang mga mata halatang hindi niya nagustuhan ang kanilang nilikhang ingay sa kanyang lugar. Makikita sa mukha nitong si Su Maoking na para ng isang daga na nakahawak sa ating bida, na kanyang sinaad kay Xiao Yifeng na sa kasalukuyan raw nila na sitwasyon ngayon ay sila ay nasa alanganin, sagot naman sa kanya ng ating bida na tama raw siya. Kinakailangan na daw nilang dalawa na makaalis dito. Maririnig na nga sa loob ng buong silid ang malakas na enerhiya ang bigla na lang sumabog, dahil sinuntok ng sobrang lakas ng kanilang ika-4 na senior sister ang pader, na kanyang sinabi sa dalawa na huwag raw silang mag-alala, dahil ang totoo hindi naman talaga siya isang tao na parang demonyo. Lumipat naman ang eksena sa Huanghan Palace, dito ay makikita si Han Yan na mahinhin na naliligo, at mayroong tumawag sa kanya na kanyang tagasunod. Sambit pa nito na pagkatapos raw maligo ng kanyang master, siya daw at si Immortal Baiyun ay mayroong mahalagang pag-uusapan. Inutusan lang naman ni Han Yan ang kanyang tagasunod na sabihin raw niya sa kanila na hindi siya pupunta sa gaganapin na meeting, na agad naman na pinasangayunan ng kanyang tagasunod ang inutos ng kanyang master. Nang nakaalis na ang tagasunod ni Han Yan ay kanyang iniisip na nagtataka raw siya kung kumusta na raw ba ang kalagayan ng bastard na si Xiao Yifeng doon sa Wanyan Palace. Samantala ang iba naman na taga-silbi ni Han Yan ay nagtataka na kung ano raw ba ang nangyari sa kanilang master magpasa hanggang ngayon ba ay galit pa rin siya. Ayon naman ng isang babae na simula raw na bumalik dito ang kanilang master ay palagi na lang masama ang kanyang mood. Huwag na lang daw muna nilang pasukin ang kanyang silid sa ngayon. Ngunit nagulat itong dalawang babae na lumabas ang pawis sa kanilang mukha dahil mayroong malakas na enerhiya ang nanggaling sa loob ng paliguan ng kanilang master. Ang may kagagawan pala nito ay si Han Yan. Makikita sa kanyang buong paliguan ay umaapaw ang maraming mga yelo,
Nang natapos na sa kanyang pagligo si Han Yan ay kanyang iniisip na nagdagdag pa daw siya ng mataas na grado na elixir para lamang sa ating bida. Kung ibang tao ang gumamit noon ay malapit na sana silang umabot sa antas ng Realm Foundation Building, gaano raw ba talaga kawalang kwenta ang kanyang kwalifikasyon. Pero ang kanya raw pinagtataka bakit napagpasyahan niya na pagamitin sa lalaki na yun ang ganoon kahalaga na item, hindi naman sila close dalawa. Wala naman talaga siyang gusto sa lalaki na yun kaya lang naman niya pinagamit sa kanya ang ganoon kahalaga na item ay sa kadahilanan gusto lang niya na mabayaran ang ginawang malaking tulong sa kanya ng lalaki na yun na mapabuti ang kanyang teknik, yun lang naman ang kanyang dahilan wala nang iba pa.